Nagbukas ang pelikula sa 30 taong nakaraan, kung saan sina Bradley at Lionel Shrike ay magkaribal. Sinubukan ni Lionel ang isang magic stunt kung saan tatakas siya sa isang safe na nakakandado mula sa labas habang nakalubog sa tubig. Ang anak ni Lionel na si Dylan Shrike ay labis na na-excite sa tagumpay ng kanyang ama sa gagawin nitong magic tricks. Sa kasamaang palad, pumalpak ang stunt at hindi na muling lumutang si Lionel mula sa ilalim ng tubig. Balik sa kasalukuyan, mahigit 1 taon na matapos malusutan ng Four Horsemen ang kanilang mapanganib na misyon. Ang natitirang mga miyembro ng Four Horsemen na sina Daniel Atlas, Merritt McKinney, at Jack Wilder ay nabubuhay na ngayon sa pagtatago sa mga otoridad, naghihintay ng karagdagang utos mula sa DAI, ang lihim na samahan ng mga salamangkero na nag-recruit sa kanila. Si Bradley ay nasa bilangguan na ngayon dahil siya ang naiwan na sumalo sa sisi matapos makatakas ang Horsemen sa magic tricks na ginawa nila kung saan ninakawan nila ang isang bangko sa Paris, ang pagkuha nila ng milyon-milyong dolyar mula sa isang insurance company ni Tressler na ipinamahagi nila sa mga tao na biktima nito, at ang pagnanakaw nila ng pera mula sa vault. Ipinahayag ni Bradley na balang araw ay makukuha rin niya ang Horsemen. Si Danny, na napagod na sa paghihintay ng misyon, ay hinanap mismo ang DAI. Dinala siya ng kanyang paghahanap sa isang lagusang nasa ilalim ng lupa kung saan may narinig siyang boses na nagsabing malapit nang matapos ang kanilang paghihintay. We have a new mission for the Horsemen. Dylan has a plan, and we'll gather you together soon. Now leave! Pag-uwi ni Danny, hindi sinasadyang na-activate niya ang isang bitag na nagmistulang nahiwa ng ulo ang babaeng hindi niya kilala. Pero agad niyang napagtanto na isa lamang itong simpleng salamangka. Gayunman nang siya'y lumingon, ang babae ay nakaupo na sa likuran niya. Tinanong ni Danny kung sino siya at paanong nakapasok dito sabay tali sa mga kamay nito. Sa mismong sandaling iyon may natanggap siyang tawag sa telepono. Ngunit paglingon niya ay bigla na lamang naglaho ang babae na parang bula. Tiningnan niya ang telepono at nakita niyang ipinapatawag ni Dylan ang grupo. Iyon pala ay para ipakilala ang isang bagong miyembro, ang babaeng nakipaglaro kay Danny kanina na nagngangalang Lula. Siya muna ang papalit kay Henley dahil umalis na ito sa grupo. Bukod pa rito, binigyan din ni Dylan ng grupo ng bagong misyon, ang ilantad ang tiwaling negosyanteng si Owen Case, CEO ng Opta Company, dahil ang bago nitong software ay palihim na nagnanakaw ng datos mula sa mga mobile user para sa sariling pakinabang ng kumpanya. Lihim itong nag-install ng isang chip sa mga device na kayang magnakaw ng lahat ng personal na impormasyon ng mga gumagamit at ibebenta nila ang impormasyong ito upang kumita ng napakalaking halaga. Kaya naman, kinakailangan nilang ilantad ang mga krimen ni Owen Case. Hindi nagtagal, sa isang komperensya ng Opta Company, nag-disguise ang grupo at lihim na pumasok. Si Jack ay nagkunwaring isang security guard, habang si Danny ay nagkunwaring waiter ngunit sa isang kisap mata ay nagbago siya ng anyo at matagumpay na nakapasok sa komperensya. Pagkatapos, nagpalit siya muli ng itsura at naging isang maintenance engineer saka pumasok sa surveillance room. I got a job to do. I have a job to do too. I'm full wash, not this guy. Sa sandaling iyon, dumating ang security team. Nang makita nila ang marka sa kamay ng empleyado, agad nila itong inaresto. Naging magulo ang sitwasyon. Sinubukan ng empleyado na ilabas ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang boss ngunit hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Jack. What the hell? This isn't my look. Where's my phone? Lahat ng mga kamera ay nahack. Sinamantala ito ni Kinney at nilapitan si Owen saka ito hinipnotismo. I feel from your face you're freaked by the flow of blood. Dinala niya si Owen sa isang maliit na silid kung saan naghanda sila ng isang live broadcast camera. Lumitaw si Owen sa screen at sinabi niyang inimbitahan niya ang Four Horsemen upang ilantad ang sarili niyang mga krimen. Ladies and gentlemen, the Horsemen. Sabay-sabay na lumabas ang Horsemen at walang tigil ang palakpakan ng mga tao sa ibaba. Ngunit sa hindi malaman dahilan, pumalpak ang plano. Probably without reading the terms and conditions of Isang kakaibang mukha ang biglang lumitaw sa likuran nila. Sa labas naman ay nagpadala rin ng mga tauhan ang FBI. Sa kabutihang palad, nagawang isara ni Jack ang pinto at pigilan sila. Napansin ni Dylan na hindi maganda ang sitwasyon at agad niyang inutusan ang Horsemen na bumaba sa entablado. Ngunit ibinunyag ng misteryosong tao ang kanilang pagkakakilanlan at ipinaalam sa buong audience na buhay pa si Jack at nagkukunwari lamang itong security guard. Itinuro rin niya na si Dylan ang leader ng Horsemen, kaya agad siyang sinugod ng FBI upang arestuhin. FBI agent Dylan Rhodes. Boys, I'm sorry.
Kasabay nito, tumakas ang Four Horsemen sa bubong at dumulas papasok sa nakahandang tubo. Wasn't there supposed to be a truck? Oh, where the hell are we? Dinala silang diretsyo nito sa Chinatown na ikinagulat ng lahat. Doon, nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Chase, ang kambal ni Kinney. Sinabi ni Chase na nasa Macau, China sila kaya hindi nila pwedeng gawin ang anumang gusto nila. Nagtaka ang grupo kung paano sila napunta ng ganoon kalayo sa pamamagitan lamang ng isang tubo. Ngunit hindi na nagsalita pa si Chase at sa halip ay isinama sila papunta sa kanyang boss na si Walter. Ipinaliwanag ni Walter kung paano sila napunta rito. Bumalik ang kwento sa ilang buwan ang nakalipas. Nagkunwaring deliveryman si Chase at sinamantala ang pagiging hindi handa ni Kinney at matagumpay niya itong hinipnotismo. Dahil dito nalaman niya ang lahat ng plano ng Horseman. Kaya ang escape pipe na ginamit nila ay binago ni Chase. Ang mga ilaw sa loob nito ang naging dahilan kung bakit nawalan sila ng malay. Sa panahong iyon, dinala sila ni Walter patungong Macau. Ang tunay na dahilan kung bakit dinala ni Walter ang Four Horsemen roon ay may kinalaman kay Owen. Dating matalik na magkaibigan sila ni Owen at magkasamang inimbento ang microchip na kayang pasukin ng anumang electronic device at lampasan ang lahat ng computer firewall. Sa pamamagitan nito, maaaring mahak ang lahat ng impormasyon ng mga gumagamit. Ang pagbebenta lamang ng mga personal na datos na ito ay maaaring kumita ng 10 bilyong dolyar. Ngunit hindi nila inaasahan na aakuin ito ni Owen para sa sarili niya. Plano ni Walter gamitin ang Four Horsemen upang nakawin ang microchip at kung hindi sila susunod, kamatayan ang kahahantungan nila. Wala na silang ibang pagpipilian kundi ang pumayag. Sa kabilang banda, labis pa ring balisa si Dylan dahil hindi niya makontak ang mga Horsemen. Biglang may tumawag sa telepono at si Bradley ang nasa kabilang linya. May mahalaga siyang sasabihin kay Dylan at pinapunta siya agad sa bilangguan upang makipagkita. Pagdating ni Dylan, hindi na nagpaligoy-ligoy si Bradley at dumiretso na sa pangunahing paksa. Sinabi niya na kung gusto nitong malaman kung nasaan ang kanyang Horseman ay ilabas siya nito sa bilangguan sa loob ng 24 oras. May pag-aalangan pa si Dylan at matapos ang sandaling pag-iisip, pumayag din siya sa wakas at ibinunyag ni Bradley na nasa Macau ang Four Horsemen ayon sa kanyang source. Samantala, naghahanda naman ng ilang kagamitan ang 4 na Horsemen para sa gagawin nilang misyon. Pumunta sila sa isang antique shop upang bumili ng plastic na makakapagtago ng microchip upang makadaan sila sa security gate nang hindi na-detect. Ngunit sinabi ng matandang babaeng may-ari ng tindahan na walang ganoong bagay dito. Dahil dito, napilitan ang grupo na bumalik at sama-samang gumawa ng plano kung paano nakawin ang microchip. Sa sandaling iyon, bigla nilang natuklasan na eksaktong kasya ang microchip sa loob ng isang baraha. Kaya nakaisip ang grupo ng paraan upang gamitin ang baraha bilang taguan nito. Pagkatapos, nagsanay sila kung paano mailalabas ang baraha nang hindi napapansin. Hindi nagtagal, sinimulan na ng grupo ang pagpapatupad ng mapanganib na planong ito. Una, inihipnotismo ni Kinney ang isang mataas na ranggong empleyado ng Okta Company at pinayagan silang makapasok sa kumpanya. Ngunit nang dumaan sila sa security gate, inutusan sila ng gwardya na iwan sa labas ang lahat ng bagay na gawa sa metal upang matiyak na hindi sila magdudulot ng anumang panganib. Pagkatapos, pinangunahan sila ng security captain patungo sa supercomputer, kung saan nakatago ang microchip. Sa sandaling iyon, nagkunwaring bumabahing si Kinney upang ilihis ang atensyon ng mga gwardyang nasa paligid. Sinamantala ito ni Jack at palihim na gumapang sa ilalim ng supercomputer upang tanggalin ang microchip. Mabilis niya itong nakuha at ikinabit sa baraha. Pagkatapos nito, agad siyang bumalik sa kanyang pwesto. Napansin siya ng security captain at naghinala kaya inutusan niya ang mga gwardya na kapkapan sila. Unnecessary. So? Told you are. 快啲企派生。 Matapos ang ilang sandaling pagsisiyasat at walang nakitang anuman, napilitan ang mga gwardya na pakawalan sila. Gayunpaman, nanatili ang problema kung paano nila mailalabas ang microchip sa metal detector.
Sa sandaling iyon, naalala ni Jack na hawak pa rin ng gwardya ang kanyang wallet nang tumunog kanina sa metal detector mula nang pumasok sila. Kaya hiniling niyang ibalik ito, at sinamantala ang sandaling ipinasa ng gwardya ang wallet sa metal detector kasabay ng paghagis ni Kenny sa baraha na may dalang microchip. Sa gayon, matagumpay nilang naisakatuparan ang plano. Sa panahong iyon, nakarating na rin sina Dylan at Bradley sa Macau. Nagpunta sila sa iba't ibang lugar upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng Four Horsemen at napadpad sa parehong antique shop. Nang makita pa lamang ng may-ari ang larawan, agad niyang nakilala ang mga ito at sinabi na kakaalis lamang nila rito. Sa loob ng tindahang iyon, napansin ni Dylan ang maraming kagamitang pangmahika ng kanyang ama. Kabilang narito ang safe na ginamit ng kanyang ama sa pagtatanghal kung saan sa kasamaang palad ay nasawi ito. Lumapit si Bradley at pinaliwanag na madalas pumunta ang kanyang ama dito sa Macau. Tinawag ni Lee si Dylan dahil may mahalagang ibibigay sa kanya na galing sa kanyang ama. Ito ay ang relo na suot ni Lionel Shrike noong namatay ito sa pagkalunod. Habang abala si Dylan ay pumasok si Bradley sa isang lumang kabaong. Nang buksan iyon ni Dylan, bigla na lamang siyang naglaho. Hindi nagtagal, nakita ni Dylan si Danny sa kalye at nag-usap sila. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala nang halaga si Dylan para sa kanila. Atlas, give me a stick. Dylan, you're not our leader anymore, okay? Ilang sandali lang ay nagpadala si Walter ng mga tauhan upang habulin si Danny. Lumalabas na tinakasan ng horseman si Walter matapos makuha ang microchip. Nang makita ni Dylan na hindi maganda ang sitwasyon, nagkunwari siyang inatake si Danny ngunit palabas lang ito upang patakasin si Danny at si Dylan ang humarap sa mga tauhan ni Walter. Gayunman, mag-isa lamang siya at hindi sapat ang kanyang lakas upang labanan ang mga ito, kaya mabilis siyang nahuli ni Walter. Samantala, nakabalik na si Danny sa kanyang mga kasamahan at ikinwento ang lahat ng nangyari. Napansin nila na isinasakay ng mga tauhan ni Walter ang isang safe sa sasakyan. Sa pagkabatid na may masamang mangyayari, agad nilang sinundan ang sasakyang iyon. Samantala, dinala si Dylan sa harap ng ama ni Walter, walang iba kundi ang matandang si Tressler. May matindi pa rin siyang galit dahil ninakaw ng Four Horsemen ang kanyang pera. Ngayon na nahuli na niya ang kanilang leader, hinding-hindi niya ito palalayain. Inilagay ni Tressler si Dylan sa isang safe. Plano niyang patayin si Dylan gaya ng pagkamatay ng kanyang ama. Pagkatapos, sumakay si Tressler sa kotse at tahasang nagpasalamat kay Bradley sa pagdadala kay Dylan sa kanya, saka ibinigay ang perang ipinangako niya noon. Kung ang Four Horsemen ang dinala niya, mas mataas pa sana ang gantimpala. Sa ilalim ng dagat, muntik nang sumuko si Dylan. Patuloy na pumapasok ang tubig. Pero may isang bagay siyang naalala tungkol sa sinabi ng kanyang ama noong bata pa siya. I always keep something up my sleeve. Naisip niya na maaaring ang relo ng kanyang ama ang tinutukoy nito, at dito nga nakatago ang susi ng safe. Mabilis niyang tinanggal ito upang buksan ang safe. Sa kabutihang palad matapos ang ilang pagsisikap, matagumpay na nakatakas si Dylan ngunit naubusan na siya ng hininga. Buti na lang dumating ang Four Horsemen at iniligtas siya. Bumalik sila sa antique shop at doon nagpulong. Pinag-usapan nila ang mga susunod na hakbang na gagawin nila. Habang nag-uusap, natuklasan nila na peke pala ang microchip na nakuha nila. Marahil ay may dalubhasang kumuha nito mula sa kanila. Ngunit mabuti na rin ito dahil hindi pa alam ni na Tressler at ng kanyang anak ang tungkol dito. Nagpa siya ang grupo na gamitin ito upang pabagsakin ang mag-ama. Hindi nagtagal, muling lumitaw online ang Four Horsemen. Inihayag nila na magkakaroon sila ng isang palabas sa London. Dahil dito, nagngit-ngit sa galit sina Walter at kanyang anak. Agad silang sumakay ng eroplano patungo sa lugar ng pagtatanghal. Sa plaza, mabilis na napuno ng mga manonood ang lugar. Naghiwa-hiwalay ang Four Horsemen at bawat isa ay nagperform sa magkakaibang lugar. Si Jack ay nagpakitang gilas sa paghula kung nasaan ang babae sa likod ng tatlong higanteng baraha. Bagamat kitang-kita ito ng lahat, nalinlang pa rin ang daan-daang mata ng mga manonood. Sa kabilang panig, nagperform din si Lula ng magic tricks gamit ang mga kalapati. You fly! Ngunit mas kakaiba ang gagawing tricks ni Danny. Sinabi niya sa mga audience na susubukan niyang pahintuin ang ulan. Bigla niyang pinahinto ang mga patak ng ulan na para bang lumulutang sa hangin sa isang napakamahikang paraan. Samantala, pinagmamasdan ni Tressler at ng kanyang anak ang lahat sa pamamagitan ng kamera.
Hindi nila sinasadyang matuklasan na buhay pa si Dylan, na lalo pang nagpaalab ng kanilang galit. Agad silang nagpadala ng mga tao upang hulihin ang Four Horsemen. Ang unang nalagay sa panganib ay si Kinney nang harapin siya ng kanyang kapatid na si Chase. Nang malaman niyang nabunyag na ang plano, tumawag siya at ipinaalam ito kay Dylan. Agad namang inutusan ni Dylan ang lahat na umatras. Unang umalis si Jack, naging mga baraha siya at tuluyang naglaho. Sumunod si Lula, tinawag niya ang mga kalapati at nakatakas. Ang pinakaastig ay si Danny, na tumalon sa tubig nang hindi nag-iwan ng kahit anong bakas. Nang dumating ang pulisya, huli na ang lahat. Sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si Bradley. Sinabi niyang tutulungan niya ang FBI na hulihin ang mga horsemen. Natunton ng mga tauhan ni Tressler ang Four Horsemen. Nagkaroon ng matinding habulan sa lansangan. Pero sa huli, nabigo silang makatakas mula kay Tressler at ang bawat isa sa kanila ay nahuli at isinakay sa isang truck. Sa loob nito naghihintay si Tressler. Ipinahayag niya na sa pagkakataong ito, hinding-hindi na sila makakatakas pa at ito na ang araw ng kanilang kapahamakan. Hindi nagtagal, dinala sila ng truck sa helicopter ni Tressler. Inutusan niyang ihagis ang grupo sa loob. Sinabi ni Tressler kay Dylan na ibigay ang microchip, kung hindi ay papatayin nila si Lula. Wala nang ibang pagpipilian. Isinuko na ni Danny ang microchip. Nang suriin ito ni Walter, sinabi niya na tunay ang microchip na ikinagulat ng horsemen dahil buong akala talaga nila ay peke ito. Sa puntong ito, nawalan na ng halaga sa kanila ang horsemen. Kaya inutos ni Tressler sa mga tauhan na itapon ang grupo palabas ng eroplano at pagkatapos ay naglabas siya ng isang bote ng alak na nagkakahalaga ng $1.2 million upang magdiwang kasama ang kanyang anak. Ngunit nang tikman nila, tila kakaiba ang lasa ng alak na ito. Nang punitin ni Tressler ang tatak upang tingnan, bumungad ang isang baraha ng gaffol. Sa sandaling iyon, biglang namatay ang mga ilaw sa eroplano at sa labas ng bintana ay nagdilim. Biglang lumitaw ang mga horsemen na may panunuya at tinawag silang lumabas. Ang eroplano ay hindi pala lumipad mula pa sa simula. Ito ay lumulutang lamang sa ilog sa London, sa pagitan ng dalawang pampang na puno ng mga audience. Sa pagkakataong ito ipinaliwanag ng horsemen sa buong madla ang buong tricks na ginawa nila. Inanunsyo din ni Danny na si Dylan ang leader ng grupo. Ang kanyang talumpati ay ipinalabas sa buong mundo. Dahil dito, nabunyag ang lahat ng krimen ni Tressler at ng kanyang anak. Sa mga kasong manipulasyon ng merkado at pagnanakaw ng personal na impormasyon, tiyak nagugugulin ng mag-amang ito ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa bilangguan. Nagtapos ang palabas ng gabing iyon sa isang napakagandang fireworks display. Ngunit nang dumating ang pulisya, tuluyan nang naglaho ang mga horsemen. Si Dylan na lamang ang naiwan. Ibinigay niya ang isang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng mga krimen ni Tressler at ng kanyang anak. Pagkatapos itong ihagis sa babaeng pulis, tuluyan rin siyang naglaho. Makalipas ang ilang araw, muling nagtipon ang grupo sa headquarters ng DAI. Napansin ni Dylan ang litrato ng kanyang ama na kasama si Bradley. Dito ay ibinunyag ni Bradley ang katotohanan kay Dylan. Ang kanyang ama ay matalik na kaibigan at partner ni Bradley. Ngunit umaakto lamang silang magkaribal sa mata ng publiko para sa sari-sarili nilang pakinabang. Ang pagkamatay ni Lionel Shrike ay nagdulot ng matinding pagkakasala kay Bradley, ngunit wala siyang pagkakataong magpaliwanag kay Dylan. Nang marinig ito, maraming bagay ang naunawaan ni Dylan. Agad niya itong pinatawad sa nakaraan at humingi rin ng tawad sa pagkakakulong sa kanya dahil ngayon niya lang na-realize na mali ang naging husga niya kay Bradley. Ngayon, kalmado na si Dylan, payapa na siya sa nakaraan at tuluyan na rin silang nagkaayos ni Thaddeus. 30 taon na mula nang pumanaw ang tatay niya. Pero ang araw na ito ang simula ng panibagong kabanata sa buhay niya. Bago umalis si Dylan, nagbigay pa ng payo si Thaddeus, simulan na raw niyang pag-isipan kung sino balang araw ang posibleng pumalit sa kanya. Sakto namang pumasok si Danny at ang iba pa, punong-puno ng katanungan. Pero bago pa makapagsalita si Thaddeus, nagbato siya ng seryosong babala, anuman ang mangyari ay huwag nilang bubuksan ang pintong yan. Siyempre, lalo lang silang na-curious. Hindi sila nakatiis at binuksan nga ang pinto. Ang nakita nila sa loob ay sobrang mind-blowing, lampas sa kahit anong kaya nilang ma-imagine.